So, pinakapit namin yun guys yung ano namin guys. Pak na natin. Wala yung set up. Guys. YouTube channel. And maraming salamat sa inyo. So, bye-bye and God bless. Pagpalang araw, so ngayon meron tayong another basic pointers na tutorial. So hindi man natin mabidyohan na isa-isa, pero mahalaga makuha nyo lang yung basic tsaka pointers ng pagkakalagay-lagay at pagkakayari step by step ng kanyang mga parts. So ano ito guys na unit is a Honda Civic na 1.8 engine. And then nasa harap natin ngayon yung main journal o crankshaft, and then secondary crankcase, which is yun ay pinaka main cap natin sa kanyang crankshaft. So magkakabit tayo ng Conrad main cap bearing. Okay, so ayan na yung pagkaka-setup nya. And then ang gawin natin guys, kailangan nyo makuha lang yung pinaka basic pointers, and then yung tamang setup, especially mamaya sa timing kung paano siya makukuha yung timing doon, dahil yung timing chain nito is walang tatawag na marking ng yung kanyang chain, wala siyang color coding. Yung iba meron ng color coding, yung black. So ibig sabihin yun ang tamang timing niya. So ito naman is wala talaga. So magdidepende kami sa timing mark. So yun naman ituturo ko sa inyo. So ang gawin natin ngayon guys is magkakabit na tayo ng kanyang thrust washer. Okay, so yan yung thrust washer guys, nasa gitna yan. So yan ang magbibigay ng setting talaga ng main journal para hindi gumalaw. So shout out sa ating chief mechanic. Then fast forward na natin guys para mas mabilis. So tara rin. Okay, so basic pointers pa rin. So once na naghihigpit na kayo ng main journal na mga main cap tsaka Conrad bearing, so kailangan niya na maluwag, umiikot siya. Okay, so kailangan siyang nakakamay. Hindi pwedeng hindi siya makamay. Pag hindi yan makamay, ibig sabihin guys, sabit yan. So tanggalin mo uli, hanapin yung setup kung bakit mo sabit. And then pagkatapos yan, saka ka na maghihigpit. So for final na yon. Okay, lagi yung tandaan, basta maghihigpit kayo ng isang bagay o isang part sa loob mismo ng internal ng parts ng engine, so make it sure na umiikot po yan. Okay, so bago nyo bitawan, kasi kailangan umiikot yan, kasi pag hindi yan umiikot, sasabit yan doon sa loob. Dito magsisimula yung problema. So kaya kailangan make it sure na sure talaga yung tira nyo. Okay, so kailangan meron kayong guide. So yun lang yung ma-suggest natin guys. Okay, so tapos na tayo sa ilalim sa crankshaft. So dito na tayo mag-uusap naman sa piston. So yung liner nito is standard, steady, and then yung piston ring natin is 25. So ang gagawin natin, magbabawas tayo ng ring. So yung gap ng ring, kasi nga talagang sinadya ko talaga na 25 yan, dahil para mas lalong masetting siya, dahil gamit na yung niya liner niya So gagawin natin guys, yun ang tuturo ko sa inyo, yung pinaka basic pointers kung paano. So ipakita ko sa inyo kung ano yung pagkakayari o paano titirahin. So una mong gagawin ay salpak mo talaga muna yung mga ring, so bago mo babawasan, para malaman mo kung ano yung bawas. So i-grind siya guys na natawag na na sandpaper o liha. Isa-isa talaga yan. Ito yung trabaho na medyo mahirap. Okay, medyo mahirap talaga to gawin pag once na magbabawas ka. Bakit? Kasi baka may tendency na mabali mo yung ring, so another bibili ka ng pyesa. Ang Honda Civic kasi medyo mahal yung pyesa niyan. So ganyan siya, pag pinasok mo, kailangan mo sukatin, and then pag sobra, babawasan mo, gamitin mo yung sandpaper. So hawakan mo yung pinakadulo, tapos i-brush mo ng ganyan. So hanggang makuha mo yung tamang setup. So magtitira ka naman ito, kailangan pantay talaga, kailangan meron kayong salamin, tulad na kita nyo yan, meron salamin, napapatungan mismo yung liha. Okay, kung wala, baka hindi tama yung bawas mo, so magkakaroon siya ng hindi siya straight, so lalaki yung awang. And then yung clearance nito guys, dapat
kung maaari 100% accurate. So kailangan straight talaga yung yung bawas mo. Okay? So yun ang mga basic pointers na dapat yung tandaan. So dapat meron kayong kilalang biyasa talaga o magagaling na mekaniko na pwedeng gumawa nito. Kasi ring po ito. So kung makikita nyo, kung ring po yan, so nasa buhay ng ring ang engine. So kung magkaroon siya ng sikip sa ilalim, tapos once na maandar na yan, so ano ibig sabihin, so magbubukas naman, so overhaul na naman dahil nag-overheat. Then ang gamit nyo na filler gauge is 3mm guys, ang clearance pag once na nagbabawas kayo. So depende na yan sa inyong specification ng unit, kung anong klase meron yung unit na dapat mong ibigay doon. Okay? So yun yung mga basic pointers na ating pwede may share sa inyo at may bahagi. And then magkakabit-kabit na tayo ng piston ring guys. So okay. Yan guys, kakabit na natin yung una, yung tatawag na sa oil ring, and then sunod niyan second ring, and then sa first ring. So gawin natin guys, i-fast forward lang natin para mas mabilis yung proseso. So tara, let's go. Okay, basic pointers guys. So ngayon magkakabit tayo ng connecting rod o conrod main cap. Okay, so pag magkakabit pala kayo nito guys, kailangan nyo yung i-set up yung saktong timing yan. So may timing din yan yung kanal nya, so huwag nyo kakalimutan yun, dapat sakto yun, tsaka akma doon sa kanal. Okay, so ikakabit na natin guys, didiretso na natin to guys pagkabit. So fast forward natin para mas mabilis. Tara, let's go. So okay na guys, nakabit na natin yung kanyang tawag dyan na connecting rod cap. Okay, ata. Shirts na shirts. So ngayon guys, okay, so magkakabit na tayo ng lalagyan na tayo ng mechanism. Ang mechanism ng oil filter tayo. So yung oil pump niya, so merong oil filter yan. So ito yung cover para dun sa oil filter hose niya. So ayan, number 10 na yan, 4 na bolt na number 10. Then ipitin niya na mga almost mga 8 lang to 10 baka maputol. And then ito na yung kanyang hose, kanyang oil pump hose. So yan yung manghihigop dun guys, so, okay na yung isa case. So meron yung mga o-ring, so kailangan magpalit ng o-ring. Okay, so yan, kakabit na natin. So ang gawin natin guys, i-fast forward lang natin para mas mabilis yung tira natin. So tara na camera hour. Okay, so almost done na tayo guys. So ang gagawin natin na next step is yung magkakabit na tayo ng tatawag na cylinder head. Okay, so ayan na guys, yung cylinder head gasket. And then gagawin natin, i-fast forward lang natin para mas mabilis. So tingnan nyo mabuti yung cylinder head gasket. So akma dapat yan, pare-paresa ng butas. Okay, so fast forward natin guys para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so maghihigpit na tayo guys ng cylinder head. So basic pointers pa rin. So ang ituturo ko sa inyo dito is yung ang torque nito. Bago kayo maghigpit, kailangan mo nang i-manamanan nyo muna. And then pagkatapos nyan, saka na kayo gagamit ng torque wrench. Okay, so unang mong tira nito is kailangan na kamay, and then gamit ka na ng power tools, and then saka na ka na magtutorque. So first step na mong titirahin dyan is ang higpit kailangan automatic 30 lang muna. After that 50, and then 70, and then 80 to 100. So ang torque ko dito is 100 eh. So ang bolt kasi nito is 14. So binibigyan ko siya ng mga 110 o 100. So kung standard yan, mga 100. So depende na yan sa iyo guys. Depende kung paano mo siya sasalatin, kung paano. So after nito guys, maghigpit ng cylinder head bolt. Dala ko na tayo sa camshaft. So ilalagay natin sa gitna, and then boundary mechanism agad yan. So dire-diretso na yan guys. So tara, okay na yan. So dako tayo sa camshaft. So ito na, kinakabit na natin setup. So ready na natin yan guys, yung mga bolt nya para dire-diretso na yan. So binukod-bukod na namin. So ito yung camshaft nya sa kanyang valve drain mechanism. Okay, so ikakabit na natin yung camshaft guys. So ayan na, so mapapasok kayo dyan, magsimula kayo sa pinaka-puwitan. So sa likurang bahagi ng engine. Okay, so maglalagay kayo ng camshaft. Mismo yung lube nya, kailangan may oil, madalas yan para swabe yung pasok. Ay, pag siya, dadaan na nga, ay mabaw, pamagasgas ako. Magkakabit na tayo. Ito lang. So tara, alalay lang. So ayun na, napasok ko namin yung camshaft, and then diretso mo na ikakabit dito natin pinasok yung timing valve mechanism. Then lalagyan mo ng lock shaft puwet na dito sa loob. Pasok doon. So diretso na yan. Okay, so pasensya na kayo, medyo mabilis yung panalita ko dahil lang. Iba lang naman ito yung basic pointers na makita nyo.
Okay, so yan yung pagkakayari. So fast forward lang natin guys para medyo mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so basic pointers guys. Tingnan nyo ako sistema kung paano ka maghihigpit ng valve drain mechanism, especially yung shafting mechanism ng rocker arm. So kailangan ingat ka rito maghigpit sapagkat malambot lang ito. So pwede itong mabali. So ang gagawin mo dyan unang-una is kailangan alalay lang. So tingnan nyo yung sistema ng paghihigpit ko guys. Mag-una ako sa gitna and then cross yan style. So gitna ka, left and right, and then hanggang matapos mo yung buong paghigpit at yung pag-ipit mismo ng rocker arm mechanism. Okay, so i-fast forward ko lang guys para makita nyo yung pagkakasistema ng mabilis. So ganun ang gagawin mga basic pointers para hindi mabali yung valve drain mechanism, especially yung shafting ng rocker arm. Okay, so fast forward ko lang guys para mas makita nyo kung paano siya titirahin. So tara, let's go. So ngayon guys, ang gagawin natin ngayon na mag-timing tayo ng setup ng kanyang timing mechanism ng valve drain. So ito yung intake side. Ito naman yung exhaust type. Dito kaya bumalik. So ayan guys. So ito na yung timing gear. So makikita nyo naman ito. Ayan o. So merong up 2, 3, and 4. Baliktad pala no? 2, 3, 4, and then up. So ang setup nito ito. Yan o, dito kayo kukuha ng tamang marking guys. Yung kwadrado na yan. Tapos naka-up na siya daan. Tapos ito naman, dito siya naka-level. Yan o. Okay. So ang forma niya pa letter L. Bukod sa up. Okay. So kailangan sentro talaga dito yan. And then sa ilalim naman, yung setup na mechanism niya naman sa crankshaft, ito naman. Ayan o. Kita niyo yung arrow na yan. Dapat nakatapat yan dito. Kulang lisang konti, brad. Lisang konti. Lang siya lang. So yan yung mechanism niya. Okay, so hindi pa to final. Final pa namin yan para makuha talaga yung tamang sureball na setup. So yun lang yung small tips and then basic pointers. Okay, so check natin ulit yung details ng unit na nalagyan nito. Ayan guys, 1.8 na iVTEC Honda. Okay, Honda Civic guys. So dito natin ilalagay yung unit na yon dito. Okay, so yan, ibang vlog yan guys pag engine bay, lilinisan natin yan, so abangan nyo yan. Okay, so balik tayo sa main concern. So yung pinaka timing nito guys ang titirahin natin. So ayan, okay, ito yung water pump guys. So nakabit na rin namin. So yung kanyang tubing papunta naman doon sa tinatawag na EGR. So temporarily kinakabit-kabit muna namin para makuha namin yung tamang setting. And then after that may kakabit na natin. So ikakabit na natin guys yung kanyang crankshaft para makapagkabit tayo ng mechanism sa taas, yung kanyang takip. So diretso na natin. So tinuwad na namin yan. So para diretso na natin na i-set up. So for final na siya para may kabit na yung kanyang valve cover. Okay. So ayan na guys, ikakabit na natin yung kanyang main takip ng kanyang sa kanyang ilalim crankcase. Okay. So fast forward natin guys para mas mabilis. Tara, let's go. So sunod natin gagawin is magkakabit tayo ng torque plate sa back plate ng kanyang flywheel. So ayan na, kabit na yan guys. Pinaka flywheel. So yung flywheel nya guys, para lang siyang plate, back plate na lang. Dahil yung flywheel nya naka-built-in na sa sa torque converter. Ayan, naka-spot. So ibig sabihin Ayaw na, kulang ang isa. so then nakabit na natin yung EGR. So ikakabit pa yan, iayos pa yan. Tapos yung water pump nya guys, okay na rin. Yan. So kung i-check natin yung water pump nya, so meron na rin itong gasket all, naka-built-in na siya. So meron siyang natawag na para siyang absorber sa kanyang sa kanyang Hydraulic tensioner. Hydraulic tensioner. So okay na yung niya sa mechanism ng EGR tsaka sa kanyang thermostat assembly housing. Okay, so ito naman yung sensor naman sa kanyang sa kanyang RPM sa dashboard. Ito yun. So
RPM niya, sensor yan guys. Input sensor. Okay, so ito yung kanyang IVTEC na solenoid valve assembly. Ayan siya guys. So dito nakakonect yan. Tama na? Dito yan nakakonect. Ganun yan. Okay. Okay, basic pointers guys. So last part na ng valve train mechanism na after magkabit. So halos makakabit mo na yung mga internal mechanism niya. So tune up naman tayo. So basic pointers pa rin. So ang tuturo ko sa inyo mag-tune up kayo nito, yung valve clearance. Ang kanyang exhaust is 6,000 of an inch, and then ang kanyang intake is 4,000 of an inch. So yun ang mga basic pointers guys sa pagtira ng mag-tune up nitong Honda Civic. Okay, so magtakip na tayo guys. Okay, so ikakabit na natin yung takip. Ito na, binubuo na natin yung gasket, kinakabit sa kanyang valve cover cap, and then pagkatapos nyan, dire-diretso na yan guys hanggang matakpan na natin. Okay. Okay, so almost done na tayo guys. Ang gagawin natin ngayon is konting review na lang. Check natin yung mga ginawa natin, kung wala ba din nakaligtaan. After that, so dire-diretso na yan. So pag matakpan na yan, hindi na pwede tanggalin. Okay, so set up na yan. So ganoon siya ka-simple tirahin. And then after that, makikita nyo guys yung setup nito, kung paano talaga siya magkakabit-kabit. So mamaya papaliwanag ko yung sistema dyan sa kanyang serpent belt. Okay, so yan na. So ito yung independent coil. So binuo na namin dito para pag salpak dire-diretso na guys. So yan yung EGR. Okay na siya. And then kulang na lang ng thermostat cap. Doon na nakakabitan mismo sa Okay, so konting review guys. So ito yung alternator, and then yung AC compressor. Then silipin din natin yung mechanism ng kanyang serpent belt na pagkakayari. So ayan na siya. So kailangan siyang palitan sapagkat may mga konting crack. So temporarily kinabit muna namin to, pero papalitan din natin yan. Kita nyo yung crack na yung malaki. So yun yung kanyang pagkakasistema. So ito yung main pulley, and then water pump, AC compressor. So nakakonekta siya, diretso naman sa sistema ng kanyang mechanism, which is yung alternator. And then yan. So at least yan ang basic pointers kayo kung paano kinabit, pagkakabit-kabit yung kanyang sistema ng serpent belt. Okay, so next move natin ito is kakabit natin ito sa engine may konti. Okay, so ngayon guys, ito na yung unit. Nasa labas na rin yung Honda Civic na unit. So ito na yung engine, so nakasabit na. Then ikakabit natin ito dahan-dahan. So hindi mo ito mabibigla, dahan-dahan na talaga guys. So break tayo mamaya konti. So ayan na, medyo nakadaong na talaga siya sa mismong chassis niya. So didikit na lang yung transmission yan doon mismo sa may kanyang engine block. And then yung torque converter, so kabit-kabit na yan guys. So mamaya konti matatapos na to. Yan, medyo mainit nga lang sa labas, pero mamaya konti balik tayo pag medyo nakabit na talaga siya mismo sa kanyang engine chassis. Okay, so tara. So ayan na guys, natapos na rin natin yung nakabit na rin natin siya. So ayan na. So ayan, ating mga pagkita mekaniko. Okay, so before tayo mag-end, shoutout sa inyo lahat, sa aking mga followers, sa mga unit owners, sa mga banggitang mekaniko, sa mga bagong mekaniko. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you!